So I think yung misunderstanding, kasi nga when I talk to I actually talked to the Senate President. Sabi niya kasi may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo naiinsulto na kasi medyo may paikot-ikot di ba yung sagot. Nagpaalitan ng maiinit na pahayag sina Senate President Francis Chis Escudero at Senator Amy Marcos. Ito ay matapos i-cite in contempt ni Senator Amy si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Grabe, naglabasan ng picture nitong upaw na to kasama si Lisa Marcos. Grabe mga kababayan. Ha? Ay nako, sabi ko sa inyo Kaya kayo, huwag kayong nagsisinungaling kasi alam nyo, sabi nga ng Biblia, walang sikretong hindi nabubunyag. Everything will come out. Maybe not in the, alam mo yun, itong mga time na to, pero darating at darating ang panahon, everything will come out into open. Nagkamali sila. Ito ang ginamit nila para magrepresenta kuno sa Interpol, yung mga ganyan ng diskarte nito. Pero nung pumirma, mantakin mo, ang nilagay niya is representante ng Pilipinas. Isang malaking katarantaduhan. Yung kailan ka pa ginawa naming representante. Ibig sabihin ng representante ka, una, dapat voted ka Hindi. Inaano mo ngayon, representante ka ng mga Pilipino. Yan, tuloy, nayari ka. Ng mga pagsisinungaling nito sa isinagawang pagdinig kahapon hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi agad pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order at ipinag-utos na palayain ng ambassador matapos ang ilang oras na pagkadetine nito sa Senado. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Senator Amy na dismayado siya sa naging aksyon ni Senator Escudero. Ayon pa sa presidential sister, dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Alam mo, grabe talaga yan. Ay nako, sobrang dangerous kasi ika nga magagalit ang tao Kasi alam mo, Chis Escudero, hindi ko alam kung naapakan yung ego mo dahil parang sinasabi mo hindi dumaan sa'yo. Dapat humingi ng sa'yo kasi bilang tagapangulo ng Senado. Akin ganito lang. Pwede nyo naman pag-usapan yan kayo-kayo. Hindi yung kukontrahin mo si Senator Amy. Alam mo yun, pwede nyo pag-usapan, pagsitahin mo si Senator Amy. Next time naman, bago ka alam mo naman na dumadaan yan sa akin. Dapat padaanin mo muna bago ka nagsasalita. Di ba? O ano? Kaya lang, kinontra mo kagad, halatang tuta ka ni Lisa O, diba? So, sa akin lang, sana man lang, binigyan mo muna ng tsansa na mag-usap-usap kayo na lang ngayon. Kasi, sana pinanood mo. Kasi sinasabi mong parang hindi dumaan sa due process yung tao. Pambira. Ilang beses siya. Nagtagal sa kanya yung question and answer. Hindi ka tulad sa camera, pag magkamali ka, contempt ka. Dito hindi, ang tagal sa kanya. As a matter of fact, nung kino-contempt na ni Bato, binigyan pa uli siya ng tsansa ni Senator Amy na tanungin at bawiin kung meron man. Ganon sila kalinient. Ganon sila, actually marami nga nagsasabi, medyo na nabaitan sila sobra sa mga senador Totoo naman. Totoong napakabait pa ng senador. Hindi nila inabuse yung kanilang power of contempt. Kaya lang, tangina naman, lantaran naman yan. Sasabihin mong wala kang alam, hindi mo alam. Tinatanong kasi siya kung alam niya ba na walang dinaan ng korte? Simpleng tanong yun, I mean, it was televised. I mean, hindi pala televised. It was all around social media. Since dumating si Pangulong Duterte, babad yan sa social media. Kitang-kita naman na you were there. Hindi umalis si Duterte mula sa Hong Kong plane. Papunta dito, dumiretso na kagad siya sa Villamor. Sinakay sa coaster, dinala sa Villamor. Pagdating sa Villamor, nandun ka pa rin. Hanggang maisakay siya, nandun ka pa rin. Maisakay siya sa aeroplanong papunta sa daig, nandun ka pa rin. Walang minuto na nawala sa paningin mo si Duterte. Tapos sasabihin mo, hindi ko alam kung hindi siya nadala di ba? Halata namang. Tapos si Escudero,
mas kinatigan mo pa yung ego mo na hindi dumaan sa'yo. Hindi ko alam. Sa akin, sa tingin ko, it's more than the ego na hindi dumaan sa'yo bilang Senate President. It's more than that. Sa tingin ko, ang talagang dahilan yan, may kasunduan ka. Kung sino mang hinayupak yung kasunduan mo. May kasunduan ka na, sige, papatinin natin yan, pero wag nyo i-contempt. As a matter of fact, di ba, parang medyo nadulas pa si Senator Robin Padilla dyan na parang sinabihan sila na wag mag-contempt. And they tried their best. Ilang beses nila binigyan ng tsansa. Yung totoo, ano ba talaga? Kasi, nandun na yung sagot eh. Hindi pa rin niya sinagot ng honest. Doon pa lang, dapat, na yan, kinampihan mo na si Senator Amy. Isa ka palang wala talagang prinsipyo. Ayon naman kay Senador Alan Cayetano, nangyari na ito sa nagdaan kung saan hindi basta-bastaan niya pirma lang ng pirma ng subpoena o contempt order ang tagapangulo ng Senado. Ngayon, pagka indirect contempt naman, katulad niyan, yung sinasabi ng sisinungaling, ang procedure diyan kasi magbobotohan, and then hindi talaga hindi ministerial, hindi ibig sabihin na forced ang Senate President pumirma. Kailangan niya munang makita, tignan yung... Kaya nung araw, kung naalala nyo, madalas kami mag-focus basta't may iko-contempt. At kahit bago pakawalan, no? Paliwanag naman ni Senador Escudero, ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya naibigay kay Lacanilaw bago ito idetine. Binigyan din ni SP Escudero na hindi niya mapapayagan na magamit ang Senado maging ang kanyang opisina para magamit sa mga partisan interests, lalo pa ang mga kumakandidato. Partisan interest? Ikaw ang may partisan interest. Yun ang totoo. Ikaw may partisan interest. Ang linaw dun eh. Pati nga yung former Supreme Court Justice, ang linaw na sinasabi niya. Ikaw, talagang kumiling ka doon sa mga tao ni Marcos. Ikaw ang may partisan. Darating na eleksyon. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay isang institusyon na hindi ginagamit sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Dapat na talagang tanggalin to si Escudero na Senate President. Dapat. Kaya alam nyo sa 2025, alam na natin ang direksyon. Eto mga kababayan is another proof that planchado na impeachment. So pag hindi talaga nanalo yung Duterte at hindi nanalo yun, mga kababayan, yari tayo. Sigurado, whether may mapatunayan o walang mapatunayan, siguradong mai-impeach si BP Sara Duterte. Kasi sunod-sunuran na ho itong Senate President. Wala na ho sa logic yung Senate President. Dito, lantaran na yung pagsisinungaling. Ang sisitahin pa, kailangan mag-unity. Narinig ko na yan eh. Di ba? So diyan pa lang mga kababayan, alam na natin ang direksyon ng Senado pag nagkaroon na ng impeachment trial. So if we're not going to work hard in explaining to people why we need these Duterte senators, wala mangyayari sa atin. Pabagsak ang bayan natin. Pabagsak na nga ngayon eh. Dumadaus-dus na eh. Ay, ang sabi nga, ang komportable na lang ngayon ay itong mga mayayamang nilalang sa Pilipinas, itong mga politiko. Iyan na lang ang komportable sa Pilipinas ngayon. Kayo namang mga botante, nabigyan lang kayo ng 1,000, 5,000, 500, iboboto nyo na yung mga senador na sinasabi ni Marcos. Bakit ganun? Tapos magrereklamo kayo pag naghihirap kayo. Pag walang pagbabago, tangina, kasalanan nyo na yan. Hindi, ito mga kababayan na, sinasabi ko sa inyo, pag nanalo ang mga senador ni Marcos, wag kayo magrereklamo pag lalong naghirap ang buhay ninyo. Ha? Tandaan niyo yan. Pag lalong naghirap ang buhay ninyo, isa lang sasabihin ko sa inyo, you deserve it. Ha? Kasalanan mo.
Kaya siguraduhin ninyo, itong 2025 senatorial election, iboto nyo yung tama. Yung talaga magbibigay ng pagbabago. Yung hindi mamumulitika. Ito, mga politika to eh. Namumulitika ito si Senator Chis Escudero eh. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Kamusta ang pagsuporta mo kay Pangulong Duterte? Nakulong ka na ba dahil sa suporta mo kay Duterte? Si Pastor Kibuloy, nakulong dahil sinusuporta niya si Pangulong Duterte. Not because of cases na patay na, binuhay lang. Dinagdagan ng case na wala namang kwenta, pati yung mga witness, mga tanim witness. Ganong katindi po, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo you are a false Duterte supporter if you do not support Pastor Kibuloy. Again, ulitin ko if you are not supporting Pastor Kibuloy, you are a false Duterte supporter. You do not understand kung sino talaga ang mga tumulong sa mga Duterte. More than us. Maniwala ho kayo sa akin. Talagang matindi. Alam mo mga kababayan, may isa pang issue na gusto ko lang talakayin ng bahagya. Meron lang akong gustong issue. Naglabas po kasi ako nung issue tungkol sa video. Marami nagsabi sa inyo, actually naging issue dito sa Japan eh. Naging issue dito sa Japan, kesyo daw sinisiraan ko yung authenticity nung bangag video na nilabas ng ilan nating mga vloggers. Una sa lahat, hindi ko po sinisiraan yung mga naglabas nun. Ginagalang ko po yung kanilang paniniwala. Wala po akong problema sa kanila. Sabi ko nga kasi iba sinasabi, porket nilabas lang ni Markel, hindi. I resolved my problem. Pinatawad ko na po si Maharlika, nag-move on na ako sa kanya. Wala akong problema sa kanya. Okay? Hindi yun ang issue ko dyan. Ang issue ko kasi nakita ko mismo yung original na video niyan. At may nakita akong hindi maganda. Sa aking judgment. In my own judgment. Hindi ko talaga, sa tingin ko talagang hindi authentic. Okay. Kaya nga sabi ko, kung si Duterte ang maglalabas ng video, yun pwede kong paniwalaan. At sa katunayan, yung nagpakita nga sa akin, close po ni Pangulong Duterte yun. If the video is really true, pinakita niya sigurado kay Pangulong Duterte. At sigurado, kasi tinanong ko rin kay Pangulong Duterte yan eh. At ang sasabihin sa akin ni Pangulong Duterte, totoo yan, oo yan. Hindi ho eh. Hindi ho yun ang sagot niya sa akin. Ilang beses ko pong tinanong. So sa madaling salita, yung authenticity ng video para sa akin ay questionable. Kasi kung totoo yun, malamang yung tanong ko, direkta. Hindi ho ito galing kung kani-kanino pinapasa-pasa. Ito po yung ilang beses kami nagkita sa Davao at tinanong ko ng diretso. Ayoko na lang sabihin sa inyo kung ano yung sagot niya kasi baka sabihin niyo pa ginagamit ko pa yung pangalan niya. Hindi. I would not do that. Pero definitely, it's enough for me to say na sa tingin ko, hindi totoo yun. At wala rin kayong makikitang public pronouncement na VP Sara Duterte or kaya to si Pangulong Duterte ay sinabing authentic yung video. You would not see that in public. But it doesn't mean I do not believe. As a matter of fact, I did believe President Duterte nung panahon na sinabi niyang bangag ang itong si Marcos. And the proof is, I did not campaign and I did not vote for Marcos because I believe na bangag nga si Marcos dahil yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. So, I do not need the video to convince me na bangag siya.